Ha? Mamaya. Pag-usapan natin yung pera o bagay mamaya. Pero alam mo, Darlene, napakabait talaga ng Panginoong Diyos. Alam mo ba na na bago ako dumating dito, flat ang aking gulong. Yes, flat ang aking gulong. Buti nakabiyahe ka pa, partner. Kaya yung iniisip ko kanina kasi, kaya nga sabi ko sa iyo, mabait ang Diyos. Oo. Napakabuti ng Diyos, mga kaibigan. Sabi ko, patay. Late na naman ako. So si Darlene na mag-food for the soul and food for the spirit. So na flat yung gulong kanina. Sabi ko, Lord, ito yung problema ko dito ngayon. Kasi mag-aalas 5, and then yung alas 5 na yon, alam mo naman ang traffic situation, di ba? Nagtaka ako, Dar, walang gaanong traffic. Di ba? Palakpakan natin ang Himala. Maliban doon, alam ko malilate ako kasi emergency lang ako yung tawag dito, yung hinanginan lang yung gulong Tapos duman pa ako sa gasolinahan. Nagantay pa ako na matagal kasi may nagpapagasolina. Sabi ko, Lord, 5 o'clock na. Magbabalita na yung mga reporters ni Brian Quitoriano, Ilocano, anak ng Bigan at huling ng Katipunero, di ba? Oo. Sabi ko, tas siyempre, babiyahe ka pa, di ba? Sigsag, bla bla bla. Alam mo yung pagdating mo dun sa may area ng Masinag, di ba? Sa Sumulong. Grabe yung traffic talaga dyan, halos araw-araw. Pero kanina, nakalusot ako. Walang traffic. Hanggang sa Marcos Highway, hanggang sa, sabi ko, eto na ako, kausap mo si Mama Olive, di ba? Sabi ko, gulat ako, nandito na ako. Ang bilis. Ang bilis, di ba? Talagang purihin po ang Diyos, mga kaibigan. May mga bagay-bagay po talaga na hindi sinasadya, pero nangyayari dahil sa kumpas. Yes. Di ba? Dahil sa kagustuhan po ng Panginoon for today. So, shake it off. Kasi siyempre, alam mo yung problema yung ganyan. Marami tayong mga problema sa buhay, di ba? Pero ang gusto ng Panginoon po for all of us is maging masaya. Amen? Amen. Di ba? Gusto niya maging masaya tayo. Tulad na lamang nung story, alam mo yung isang farmer, tsaka yung, ano ba Tagalog ng donkey? Asno. Asno. Sa Tagalog, ang asno. Yes. Actually, naririnig na nila ito, nabasa rin nila yung tungkol sa farmers, yung kanyang asno, donkey, nahulog doon sa balon, di ba? Oo. At yung donkey, iyak ng iyak for how many hours? Kasi hindi alam ng farmer, yung magsasaka, kung paano niyang gagawin na maiangat, di ba? So what happened was, dahil sa matanda na ho yung donkey, tulad ho ninyo, ano hong ginawa niya, di ba? Sabi niya, yan na lang kita, tabunan na lang kita. Imagine mo, buhay ka pa, ay inililibing ka ng buhay, mga kaibigan, di ba? You see? Inililibing na ng buhay yung kanyang, Asno. Asno, di ba? Donkey. Di ba? So, dahil doon, ang ginawa niya, kumuha siya ng pala. Di ba? At nagpala na ho siya ng lupa. Itinatabon na doon sa balon kung nasaan yung donkey. Nagulat naman yung donkey nung una, hindi niya alam kung anong gagawin, ba't tinatabunan siya, lalo siyang umiyak. Paano yung iyak niya, darling? Ayun. Ayan, umiiyak yung donkey, mga kaibigan, you see? Iyak ng iyak si donkey. Tapos, ano nangyari? Lahat ay nagulat, mga kaibigan. Paano nagulat, darling? Ha! Sabi ko. Natulala lahat sila. Ganun po sila. Ha? Sabi ho, mga kaibigan. Bakit ho sila natulala? Kasi nung tinignan nila, dahil sa ginawa nung amo niya na, tawag dito? Pinala ng pinala yung lupa para lang matabunan at mamatay na yung donkey dahil matanda na rin. Nagulat ho sila sa nakita nila. Kasi ang ginagawa pala nung donkey, mga kaibigan, so habang tinatabunan, shake si donkey, gumagay. Kita mo naman yung katawan ko dahil gumaganon siya. So yung lupa, mga ka-music, mga nanay at tatay, nahuhulog, di ba? Umiilalim. Tapos sinaapakan niya. So tumataas siya ng tumataas. Hanggang siya po ay makarating po doon sa pinakataas na. Ang ganda na storya, di ba?
nakita ho ninyo, mga kaibigan, sabi ho, ang buhay po natin talaga hong marami hong pagdaraanan. Maraming putik. Ay, maraming putik. Maraming lupa. Parang ganon, di ba? Maraming dumi. At kung ano-ano pa, di ba? Ang kakailangan nilang hong gawin para makaalis po tayo sa problema na yan, mga bagay na yan na sumisira po sa ating pag-iisip. Dahilan, kaya tayo nagkakaroon ng mga anxiety, ng depresyon, at nag-iisip na ng hindi maganda, na tayo ay natutulala na lang dahilan ng ating pagkakasakit, di ba? Dahil stress is the number one cause of yung mga sakit po ngayon. Mga ka-music, di ba? Araw-araw na lang, di ka makatulog. Di ba? Di ka makatulog. Yan na, nag-uumpisa na. Masakit na yung ulo mo. Napiparalyze ka na. Problema sa pera. Lalo ngayon, hindi pa rin bumababa mga presyo ng mga kung ano-anohong mga pangunahing bilihin. Wala, ewan ko, walang magawa ang gobyerno yata natin po, mga kaibigan. Sinasabi po, makakaalis po tayo dyan sa balon na problema na yan. Di ba? Ang sinasabi lang, huwag tayong tumigil gumawa at magdasal. Di ba? Huwag tayong tumigil sa pagdarasal. Yung hope, yesterday, we talk about hope, right? Hope. Di ba? Manalig tayo sa Panginoon, natutulungan niya tayo. I-claim po natin yun. I-claim natin. Alam ko, Lord, tutulungan mo kami. Di ba? Hindi mo kami pababayaan. Ganun po yun. No? Never ever give up. Yung iba kasi, Darlene, gusto. Tama na, ayoko na. Di ba? Bumibigay na kaagad. Kaya ang payo ho sa atin ngayon ng isang donkey is shake it off and take a step up and take a step up. Di ba? Ang sinasabi po, para magawa natin ito, we have to free our heart from hatred. So how to do that? We have to forgive. Okay? You have to forgive. Tandaan po natin yan, ha? Okay? We have to forgive. Amen? Amen. Alright. Ano pa? Tanggalin pala natin ang advance mag-isip. Kasi we have to free our mind from overthinking. Worries, mga kaibigan. That's one thing. Diba? Well, alam natin, ang hirap gawin. Sa, Diyos Mario Joseph, kaliwat ka ng problema. Ito nga, alam mo, tubig, pag-usapan natin sa Lunes yan. Diyos ko pa. Parang habang nagkakagulo yung mga politiko, habang kung ano-anong mga nangyayari, diba? Hindi natin nalalaman, may gumagalaw na sa tubig. Ang masakit doon, sasalubungin ho tayo next year. Wala bang magagawa ang mga politiko natin dyan, ang mga senador natin, ang ating mga congressmen, kawawa naman ho kaming poorest of the poor at near poor. What else? Live simply and appreciate what you have. Yun yung kasi, Darlene. Ang alam mo bakit naman problema tayo, Darlene, masyado sa buhay natin? Kasi yung gustuhin natin na alam naman natin hindi natin kakayanin. Minsan, para lang maipakita sa tao kung ano-ano yung ginagawa natin. Ang tawag dito, gumagastos tayo, bumibili tayo, yung mga gustuhin natin, na alam naman po natin na ang tawag sa financial, di ba, literacy or something sa finances, di ba? Na sagad-sagad, di ba? Gumagastos tayo ng sobra sa kinikita natin. Okay? At sinasabi rin, Darlene, para maging masaya tayo, give more. Share your blessings. At ito yung matindi doon, isa. Expect less from people, but more from yourself, mga kaibigan. Alright? So, yun po ha, dahil ang Panginoon po, Diyos po natin, hindi lang ho tayo gustong maging, ano ba yung Tagalog sa holy? Banal. Banal. But He also wants us to be happy. Alright? And all of us want to be happy. But sabi nga ho nung tanong ngayon dito,
ni Mario Paul Daud, how can we attain it amidst the many challenges life brings at us? Because every day, may mga challenges na dumarating sa buhay po natin. Amen? Amen. How can we achieve that? Yung happiness na hinahanap po natin, ano ba yung happiness mo? Bagong kotse? Bagong cellphone? 55-inch Samsung TV? Microwave oven? Tablets? What else? A new car? A new house? What? A new clothes? Signature clothes? Signature bag? Louis Vuitton? Ano ba yung bamba? Coach? Ano Gucci. ba? Gucci? Wow! Ang sinasabi po, be righteous. Number 2. Ano ba yun? Don't be haughty. Ano ibig sabihin nun? Hafty. Ano sabi niya? Ayun, as for those who in the present age are rich, command them not to be haughty or to set their hopes on the uncertainty of riches. Okay? But rather on God who richly provides us with everything for our enjoyment. Be joyful, be patient, be honest, be merciful and just, have integrity, accept trials and persevere in temptation. Sabi sa James chapter 1 verse 12, blessed is anyone who endures temptation. Such a one has stood the test and will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. And have faith. Yan ang wag nating tatanggalin sa atin. Have empathy. Rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. Yun ang sinasabi niya, Darlene. Kung kailangan ka maging masaya, mga kaibigan, magpakasaya ka. Huwag kang boring. Huwag kang Nagsimangot KJ. haghe. Nagtatawa na sila, nagpapalakpakan sila, nagkwentuhan, ang saya-saya nila, ikaw nandun ka sa gilid. Di ba? Yun yung sinasabi natin lagi. Nagkakainan, umaarte ka, diet ka kano. Accept suffering. Dahil part of our life is that. Enjoy every moment. Trust in God's providence. Yun. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Promote peace. And number 15, be consoled. When the cares of my heart are many, your consolations cheer my soul. Psalm 94:19. Thank you, Lord, for the blessing today. Salamat po, Panginoon. It's Friday again. At nagsama-sama kaming muli ng aming mga mahal na mga nanay at tatay, kapatid, kuya, ka-family, kamag-anakan, sa isang programang aming kinagigiliwan. Nagbibigay saya, aliwat balita. Ang opinion mo, opinion ko. In Jesus' name, Amen. Amen! Thank you, Lord. Joel Gorospe at Darlene Olanyo sa OMOK.